Lord, maraming salamat sa nagbigay kalakasan sa Lord, sa oras sa Lord, na buong puso papasalamat sa malakas na sa araw na ito. At binibigyan kami ng kapayapaan sa bawat sa amin. Patuloy kami, Lord, sa iyo sa kami na kami, Lord, bawat sa mga alam patuloy gabayan. Ikaw ang palantaya, malakas yun, ikaw ang nararamdaman nila sila ang tulay maging masaya sila, Lord, pinagalan patuloy ng nabayang bawat isa. Puri ang Lord, Lord ka, Lord.
pwede mo kung saan lugaw. Tawagan mo natin sa manager. Ay, nawit ng pusong pag-isay. Pusong dalisan ang aking nais. Halikain mo, O Diyos, para sa akin. Dalisan ang aking nais. Halikain mo, O Diyos, para sa akin. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong itinitibok na ika'y para malang. Ang luko'y pagpupuri sa'yo lamang. Pusong dalisan ang aking nais. Halikain mo, O Diyos, para sa amin. Pusong dalisan ang aking nais. Halikain mo, O Diyos, para sa amin. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan.
brother in blue, you are a king. I love you more than with joy never ended. You are my strength, my shield. You alone make my spirit good. You alone are my heart, desire and I long to worship you. Time out ng dibdibs. Amen. Dako naman po tayo sa ating itong at Opening song. Okay, man. Nga pa. Hello. Ayaw mo na pala ito sa kamay ko yun. Ako'y titiwala sa biyaya habang buhay ko ay naikanina sa pagsubok ng tumbang. Naroon siya pumahamay, ang Panginoon tapat kay kay nang lalamig, wala kang malapitan, para bang ang daigdig sa iyo'y pinag-isa.
pagpapaalam sa bawat isa bagay. Pagkailangan, Lord, ikaw ang pagbigay sa bawat amin at bawat isa. Lord, ang bagay na bili ko sa lahat ng bagay sa Lord. Bawat tao sila patuloy sila Lord na ginagamit nila ang at sila Lord at patuloy sila hindi tulay na wala sa Panginoon. Alam mo Lord ang sila ay nalilitang sa bagay na dito sa ikaw ang bago sila na ikaw ang kapagbigay sa pananaw na nasa sa ingatan mo sila Lord kung sila tatanggap sa Lord sila ang kaligtasan tatanggap sila Lord sa ganito magpunta sa bawat isa sa amin paunawa ko sa bawat isa sila dalangin Amen. Amen. Bakit po natin tawagin ng ating Christian at ng Steve? I dream now
Lord, tayo isiugo. Amen. At tayo na lang, O Diyos na makapangyarihan sa gabi ito, ikaw po ang manguna sa amin, O Lord. Kaya bigyan mo kami ng kalinawanan at kalinawan ng iyong mga salita at kapahayagan upang magbibigay ng tibay ng aming pananampalataya. Hayaan mo ang iyong banal na Espiritu Santo na siyang manguna sa amin. Ama, maraming po salamat sa tawag para ng Kristo Jesus. Amen. Hallelujah. Nice tayong pag-aralan natin ang salita ng Diyos. Amen. At nakita natin na maraming mga kontrobersyal, mga lumalabas. Kaya nga maingat tayo sa Biblia. Maingat tayo sa tawag nito. Sa mga magpapakain ng salita ng Diyos. Dahil nakita napakahirap na maraming lumalaganap, no? Na iba-ibang interpretasyon na lumalayo na sa propeta. Amen? At tayo po ay nakakatakot, nakakabahala. Nais kong bumasa sa chapter ng John 14:26, no? Sa ating unawain. Sana may naintindihan tayo sa mga salita na pinapaliwanag natin dito. Kasi kung wala tayong naintindihan dito sa ating gawain, ang ibig sabihin po niyan ay wala po tayong pundasyon ng ating pananampalataya. Narito lang tayo na ang pakiramdam nyo ay basta nagsisimba ko ay okay na. Parang tradisyon lang. No? Kasi parang ka namang, kasi sa pangalan ng pagsisimba, akala mo ay okay na. Okay na yan. Simba na. Pero mali. Kailangan mayroon kang naintindihan, nakapundasyon ang iyong pananampalataya at panalig sa salita ng Diyos. Kasi kung wala kang naintindihan, ay patulog-tulog lang ang iyong pagkakaintindi sa salita ng Diyos, ay walang pundasyon ang iyong pananampalataya. Anytime na yayain ka ng mga bagay dyan sa sanlibutan, mahata ka ng sanlibutan, para kang puno na walang ugat, na kunting hangin, kunting baha, kunting pagsubok, nabubungkal na agad. Tama? Amen. Kasi walang ugat na pundasyon. Kasi wala nga siyang ugat, wala nga siyang unawa sa salita ng Diyos. No? Hindi siya kalaliman. Ang pagkaintindi lamang niya sa buhay ay parang pagkaintindi niya sa buhay ay parang okay lang sa mundo, kumain, maghanap buhay. Yun lang pagkaintindi niya sa buhay. Magtrabaho, okay na. Masinso, okay na. Tama? Minsan nakalimutan niya na mayroon palang kaluluwa na kailangan, amen, ng isang bagay na importante na ikaw yun. So now, ang ating pag-uusapan ngayon medyo may pagkalalim at hindi siya malalim eh. Nalilito ang mga iba. Sa John chapter 14 verse 26, sabi dito sa English, "But the Comforter, which is the Holy Ghost." Tandaan nyo ha, Holy Ghost. Di ba, sa Bible, mababasa nyo, mayroong Holy Ghost at mayroong Holy Spirit. Baka nalilito kayo. Tandaan nyo yan. Pag nababasa nyo ang Bible sa English, mayroong Holy Ghost at mayroong Holy Spirit. Ang interpretasyon ng Tagalog kasi, ang Holy Ghost at ang Holy Spirit ay isa lang. Nag-gets nyo ako? Amen. Pero sa English, magkaiba. Kaiba. Kaya yun ang ating paunawain, lawakin, intindihin, na kapag may kausap tayo na ibang relihiyon o kausap natin ng ibang paniniwala, may makita tayo mabuklat sa Biblia, hindi yung sinasabi nyo, basta alam ko na pangaralan ni Pastor yun. Pag tinanong ka, anong alam mo? Narinig ko lang. Nasaan ang katibayan mo? Wala sa hindi ko alam, basta nasa sulat sa Biblia. Naalala ko dati nung kainitan namin, lagi kong may dalang ballpen, lapis, lagi kong nagnunot, tapos pinag-aralan, binabasa ko lahat.
No? Kasi gusto kong masusugan yung pangangaral ng pastor. Gusto kong madugtungan na mayroon pang akong ikakalinaw na iambag doon sa sinasabi ng pastor. Tama ba? Yun, doon ka matuto na mangaral. Kaya nga lagi ko sinasabi lang kay Paul, pakinggan nyo ang pangangaral ko. Balikan nyo ang pangangaral ko. Baka mayroon kayo maiambag na mas malinaw pa doon sa pangangaral ko na pwede nyong ipangaral uli. Amen. Tama ba? Amen. Kasi pagbabasa naman ng Bible, may meaning yan, may ibig sabihin tong salita ng Diyos. Nagets nyo? Kaya nga sabi ko sa nila, kung gusto nyo na mayroon kayong maiambag, mas malinaw, balikan nyo ang pangangaral, may video, o yung sinasabi ko, mag-note kayo. No? At may i-search nyo, may karugtong yung sinasabi ng verse. Kasi ang Biblia, ito paliwanag ko sa inyo, ang Biblia kasi, pag binasa mo ang whole chapter, may magkaiba-ibang ibig sabihin ng Panginoon yan. Tama ba? Amen. Kasi ang Bible parang puzzle yan eh. Kasi pag ang pangangaral mo ay ang isang chapter lang, magkakaibang tinutukoy ng Panginoon yan. May magkakaibang tukoy, mayroong magkakaibang panahon. Hallelujah! Sana maintindihan natin. No, ang pangangaral ay hindi po yan na basta-basta kailangan ng lakip ng banal na Espiritu Santo. Hallelujah! Basahin natin. Sabi sa 26, chapter 14 ng 1 John, but the Comforter, which is the Holy Ghost. Ano daw ang Comforter? The Holy Ghost, not Holy Spirit. Hindi sinabi dyan, Holy Spirit. Tandaan nyo yan. Whom the Father will send in my name, He shall teach you all things and bring all things to your remembrance, whatsoever I have said unto you. Yan, malinaw ha. Sinabi ng Tagalog, datapat ang mga aliw sa mga tuwid, bagay ang Espiritu Santo, which is the Holy Ghost. Kasi sa Tagalog, Espiritu Santo, at ang Holy Spirit, Espiritu Santo din ang interpretasyon. Kaya minsan, ang Tagalog, matandaan nyo yan, bigyan nyo ng... Kaya sabi ko sa inyo, ang English, kaya maganda na may ikumpara nyo sa English, kung maaari. Kasi ang Tagalog, iisa lang ang meaning, ang ibig sabihin nila. Nasusuguin ng Ama sa aking pangalan. Sino magsusugo? Yung Ama. Yung Ama sa pangalan ni Jesus. Jesucristo. Amen. Siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay at magpapaalala ng lahat ng sa inyo'y aking sinasabi. To teach ang magtuturo. Tandaan natin. Now, what is the Holy Ghost? Yun ang ating talakayin kasi maraming nalito na ang Holy Ghost daw ay ang sabi ng iba ay titulo. Ang sabi naman ng iba, ang sinabi naman ng iba ay persona. Wala pong mali doon, lahat sila tama. Tama? Wala pong mali doon na ang Holy Ghost ay titulo, ang Holy Ghost ay persona. Sana mag-gets nyo ako. Sana napakalalim. Sayang yung mga iba hindi naka-attend. Dahil ito yung napakalalim pinahayag ng Panginoon. Pag sinabi nyo Holy Ghost, what is the Holy Ghost? Ano ang Holy Ghost? Ano ba ang Holy Ghost? Yun ang ating pag-usapan ngayon. Para maintindihan natin, kasi mayroon lang nagsasabi na, puspusin ka ng Holy Ghost. Hindi mo na intindihan kung ano ang Holy Ghost. Nag-gets nyo ako? Amen. Ang sabi ni Brad Branham, marami ang tayong quotation na babasahin. No? Sabi ni Brad Branham, bago ako magkaroon ng quotation ni Brad Branham mamaya, ang sabi ng ating Panginoong Jesus Christ, susuguin ng Ama ang Holy Ghost sa pangalan niya. Tama? Amen. Now, ating pag-usapan maigi.
Ibig sabihin, ang sabi ng Jesus, susuguin ng Ama ang Holy Ghost, ang Diyosin, ano naman ang Diyos? Ang Diyos ay God is Spirit. Naintindihan niyo ako? Amen. O sino yung Spirit na God at sino tong Holy Ghost? Mamaya, maintindihan natin. Kasi maraming nalilito. Kaya gusto ko makinig tayo maigi. Hanggat maaari. Kasi mahirap na ulit-ulitin kung mangaral ulit-muli dito. Okay sana kung mayroong nangangaral na katulad din sa aking mga pangangaral na mabalikan din niya. No? Ng aking itinuturo. Kasi, pag akong nangaral uli, mahirap na kasi. Dapat mayroong mag-review naman uli na mga ngaral na dito sana, gusto ko sana dito rin ang mga ngaral magturo uli sa aking pangangaral. Kaya kailangan hindi po ang pagtuturo o pangangaral ng salita ng Diyos. Hindi ito na gusto mo lang, na alam mo lang, o nabasa mo lang. Kailangan mayroong kapahayagan ka ng Holy Ghost. Amen. Kasi siya magtuturo. Now, tingnan muna natin kung ano talaga itong Holy Ghost. Bago natin, sige, para malaman natin, ano ba talaga ang Diyos? The first John. Sa John chapter 1, verse 18. Ano ko sabi kanina? Ano ang Diyos? Ano sabi ko kanina? Sabi niya, hallelujah. English kunin natin, mga kapatid. Sabi niya, no man had seen God at any time. The only begotten Son which is in the bosom of the Father. He had declared Him. Walang taong nakakita kailanman sa Diyos ang bugtong na anak na nasa sinapupunan ng Ama. Siya ang nagpakilala sa Kanya. O, basahin natin. Ang Diyos, ano ang Diyos? Sabi ko kanina, God is, Spirit. Basahin natin sa John 4:24. Ano daw ang Diyos? Spirit. O ano tong Holy Ghost? Mamaya, maging malalim tayo. Amen? Amen. Gusto ko sana maintindihan nyo lahat to. Yung mga nanood. Sabi niya, so tama ang Trinitarian? No. God is a Spirit. Ano daw ang Diyos? Spirito. And they that worship Him must worship Him in spirit and in truth. Ang Diyos pala ay Spirit. Ang Diyos ay Espiritu at ang sa Kanya nagsisamba ay kinakailangan magsisamba sa Espiritu at sa katotohanan. O sino tong Holy Ghost? Yan ang ating alamin. At ang sabi sa Matthew chapter 1, verse 18. At sabi ni Jesus, dito sa kapanganakan ni Jesus, now, the birth of Jesus Christ was on this wise. Ngayon, ang kapanganakan ni Jesucristo ay nasa kanyang katalinuhan. Sabi niya, ang kapanganakan kay Jesucristo ay ganito. When and his mother Mary was exposed to Joseph, nang si Maria ay mag-aasawa kay Joseph, before they came together, bago sila nagsasama, she was found with child of the Holy Ghost. Siya daw ay nasumpungan na nabubuntis sa kanyang sinapupunan sa pamagitan ng Holy Ghost. Amen. Hindi Holy Spirit. Tingnan nyo, Bible nyo dyan sa English. Kasi sa Tagalog, banal na Espiritu pa rin. Tama? Pero sa English, binanggit dyan, Holy Ghost, hindi sinabing Holy Spirit. Tama, Holy Ghost para sa inyo. Nag-gets nyo ko? Uy! So, nagising tayo. Ngayon, ano sabi kanina sa John? God is Spirit. What is the Holy Ghost? Sabi ni Jesus kanina, ngayon, ang sabi ni Jesus, ang Ama ko ay Diyos.
Hindi niya sinabi ang Ama ko ay Holy Ghost. Nag-gets niyo ako? Amen. Eh, sino ang Diyos? Spirit. Inalimliman siya. Nasumpungan. She was found child of the Holy Ghost. Bago sila magsama, nasumpungan siya ay nagdadalang tao sa pamagitan ng Espiritu Santo, which is the Holy Ghost. Sana mag-gets nyo ako ngayon. Hallelujah. So, ang tatay niya, Holy Ghost. So, dalawang kanyang tatay? No! Nag-gets nyo? Amen. Para hindi tayo malito. Ano sabi sa atin? Sabi sa Bible, ang larawan ng Diyos na hindi nakikita, sino? Si Christ. So ang ating pananampalataya rito, may iisang Diyos na mayroong iisang persona. Sino ang persona ng Diyos? Jesus Christ. Amen. So, ngayon, nalito sila, ang sabi nila, ang Holy Ghost daw ay persona, ang iba naman, ang Holy Ghost daw ay titulo. Lahat po yan tama. Wala pong mali dyan. Na sinabi ni Brother Branham, na nasabi ni Brother Branham ay titulo, sinabi rin ni Brother Branham ay persona, walang mali dyan. Mamaya, ma-reconcile natin. Hallelujah. Sana matapos natin maga. Sabi ni Brother Branham, sabi niya, kunin ko yung maraming quotation si Brother Branham dito. Sana makita natin. Eh, kailangan ko may laptop, no? Maganda talaga pag laptop, ay makita lahat. Sabi niya dito, hallelujah. Sabi niya dito, sabi ni Brother Branham, sabi ni Brother Branham sa topic niya ng question and answer on the seals 1963. Sabi niya, the Holy Ghost is a person. Nag-gets niyo ako? Sa Tagalog yun na nga natin. The Holy Ghost is a person. Person. Parang Persona, tama? persona. That's what it is. It's not a name, hindi ito pangalan. Parang ako, brother, ano ako? Tatay ng aking anak. Anak ako ng aking ama. Pag namatay ako, kaluluwa. Anong pangalan ko? Diba? Sabi niya. Pero, person ang tawag pa rin yan. Person. That what it is not a name, it's a title of the person of God. Titulo daw ng persona ng Diyos. Hindi yan titulo ng ang Holy Ghost, hindi titulo ng Diyos. Kung hindi titulo ng persona ng Diyos. Nag-gets nyo ko? Amen. Hallelujah! Sino ang persona ng Diyos? Jesus Christ. Naintindihan ba natin? Napakalinaw sa English? Ang Holy Ghost daw ay isang person. Hindi daw ano ito. Ito'y hindi pangalan. Ito'y titulo ng persona ng Diyos. So, ibig sabihin, titulo ito, hindi titulo ng Diyos. Kung hindi, titulo ito ng persona ng Diyos. Sino persona ng Diyos? Si Christ. Amen. See? It's a title to personality of God. Ito daw ay titulo ng personalidad ng Diyos. What He is now, not now if. Napakalinaw po sinabi ng Diyos eh. Titulo siya. Pero persona siya. Person. Nag-gets niyo ko? Amen. Titulo siya sa persona ng Diyos. Napakalinaw. Ang sabi po, para hindi natin maintindihan, para maintindihan natin, no, ang sabi po ni Brother Branham, siya. Now, notice. Di ba, binasa natin Matthew 1:18 kanina. Sino daw, paano nagdadalang tao si Maria? Sa pamagitan ng Holy Ghost. Tama?
Notice, ngayon, tunghayan natin. What is this? Sabi ni Brad Branham. I say this is who? Sinasabi ko ito, sino? Ang ama. Sino ang ama niya? Ng anak. At sino ito? Sabi ng congregation, Holy Ghost. Di ba? Sabi ng Holy Ghost, sinong ama niya? Ang Holy Ghost. Now, the Father is the Father of who? Ang ama ng ama, sino? The Son. Sabi niya, is that right? Sabi ni Brad Branham. Ipinangaral ni Brad Branham nito nung mahaba ito. Question and answer 1954. Sabi niya, now, the Father who? The Son, is that right? Now, this is Jesus. This is Jesus Father. Itong si Jesus Ama. Don't get them mixed up. Huwag nyo daw ipaghalo. Sabi niya. Now, this here is the Father. Ito rito ay Ama. This is the Son. Ito ay anak. This is the Holy Ghost. Yan, sabi niya. Is that right? Now, the people put it, 3 different people, 3 different gods, 3 different personalities. No wonder the Jew can understand it. Hindi nyo pwedeng ipaghalo, hindi nyo pwedeng ipaghihiwalay. Tama ba? Sabi ni Brad Branham. Sabi niya sa Matthew 1st chapter, start off with genealogies of Jesus Christ. Abraham bigat Isaac, Isaac bigat Jacob, so on down like that, till it comes down to 18 verse. Yung binasa natin kanina sa Matthew, na ang tatay niya, Holy Ghost. Here is the 18 verse. Now, the birth of Jesus Christ, follow me with your Bible. The birth of this man, Jesus Christ, was on this wise. When his mother Mary was exposed to Jews, she was found with a child of God, the Father. Did I read that right? What does it see? Congregation, the Holy Ghost. Sinabi ng congregation, Holy Ghost. Found with a child of who? The Holy Ghost. Natagpuan natin ang bata ay ipinanganak sa pamagitan ng Holy Ghost. Do somebody say this man was his father? Ang iba daw ay nagsasabi, iniisip ng iba na nagsinasabi ang batang ito na si Jesus, ang tatay niya ang Holy Ghost. Di ba nakakalito? Namaya. The Bible said this man was his father. Sinasabi ng Bible na itong lalaki nito ang kanyang ama. She was found with the child of the Holy Ghost. Now, what kind of child you got? And Jesus plainly said God was his father. Sinabi ni Jesus, hindi niya sinabi na ang tatay ko'y Holy Ghost. Nung si Christ na naging tao, sabi ni Brother Branham, sinabi ni Jesus, ang ama ko ay ang Diyos. Ano daw ang Diyos? Spirit. God is Spirit. Tama? O saan yung Holy Ghost? Ngayon sabi niya, well, the Holy Ghost, to do it din. In the Bible, say the Holy Ghost was his father. Kung ang Bible ay nagsasabi na ang Holy Ghost ang kanyang ama, wala kang mababasa sa Biblia na ang Holy Ghost ang kanyang ama. Kung hindi, sabi sa Biblia, nasumpungan siyang nagdadala ng tao si Maria sa pamagitan ng Holy Ghost. Tama? Hindi sinabi na kanyang tatay yung Holy Ghost. Sabi ni Brother Jesus said was his father. You said God was his father. Sinasabi nyo Diyos ang kanyang ama. Now, the Bible say over here, if there's two different people, God had nothing to do with it. The Holy Ghost is his father. Period. Ang persona ng Diyos to compose sa tatlo. Ganito yan. Para hindi tayo malito. Si Jesus Christ, ang persona ng Diyos ay nakumpos sa tatlo. Parang tayo, ako Brother Rando. Parang ako. Nakumpos ako sa tatlo. Ano ko? Ama. Anak. Spirit. Tama? Nakumpos ako. Ngayon, ang sabi ko, ako naman, nakumpos din ang aking katawan o pagkatao ko. Ano ako? Body, spirit,
and soul. Para hindi tayo malito. So si Christ, ang sabi ni Brad Branham, napakalinaw po, sabi ni Brad Branham, para maintindihan natin, no, medyo may pagkalalim nga itong talakayan natin. Gusto ko na maging malalim tayo. Kasi, naku, President, nawala ang aking notes. No, ating tingnan natin ito. Ang sabi ni Brad Branham, sabi niya, the mystery of Jesus Christ was not a third person, not the second person, not the third person, but the person of God. Sino daw ang persona ng Diyos? Si Christ. Tandaan natin, ha? Yan daw ang persona ng Diyos ay si Christ. No? Pinangalan niya nung the sixfold purpose noong 1961. All these are mysteries of God will be revealed because it's wrote here in this book. The mystery of who Jesus Christ was, not a third person, not the second person, not the third person, is si Christ ang persona ng Diyos. Amen. Eh ano tong Holy Ghost? Sabi niya, persona din ng Holy Ghost. Now, na makita natin. Hallelujah. Para mas maintindihan natin mas malawak. No, makita natin mas malawak ang anyong pangunawa. Sabi niya dito, si Jesus Christ, pag tayo, bigyan po tayo ng sampol. Pag tayo'y namamatay, saan pupunta ang ating katawan? Sa lupa. Ang ating espiritu, saan mapupunta? Sa itong hininga ng buhay, spirit yan. Saan mapupunta? Sa Diyos. Kasi yan ang, di ba pinangaral ko nga dito, ang nagdugtong ng kaluluwa at ang nagdugtong ng ating katawan ay ang espiritu, yan yung buhay na ibinigay ng ating Panginoon. Pag kinuha ng Diyos yan, yung espiritu na yan, sana may naintindihan pa kayo. Pag kinuha ng Diyos yan, ang espiritu na yan, ang katawan ay sa lupa, ang espiritu babalik sa Diyos, ang kaluluwa mo, hindi mo alam kung saan pupunta. Dalawa lang. Sa Hades. Dalawa lang yan. Sa Hades at saka sa Paradise. Ngayon, para maintindihan natin, kaya nga, kinuha ko yun. Ang sabi ng Bible, sabi ni Brad Branham, si Jesus Christ ay narito sa atin. Amen. Oh, nag-gets ako? Amen. At sino yung nakaupo ngayon sa mediatorial? Yung namamagitan ngayon sa langit? Si Jesus din. Di ba sinabi niya, si Jesus? So, dalawang Jesus na? Nag-gets yung ba ako? Amen. O, para bigyan natin ng hulugan. Yung Holy Ghost, ang sabi ni Brad Branham, the Holy Ghost is the Spirit of Christ in you. Tingnan natin. Para maintindihan natin. Espiritu ni Kristo yan nang nasa inyo. Amen. Sabi niya, tingnan natin, basahin natin quotation ni Brother Branham. Sabi niya dito, sige na, hirap mag-search. Ayan, ha? Sabi niya, tingnan natin. Medyo malalim kasi ito. Kaya gusto kong maging malalim sana. Hindi ko kasi matalakay ito sa linggo kasi nandiyan may pastor tayo na pupunta. Sabi ni Brother Branham, what is the Holy Ghost? Sabi niya,
Hindi ko na kukunin. Hindi ko na i-search. Mahirap mag-search. Sabi niya dito, hirap kasi wala cellphone. Hirap, nangangawala. Sabi niya, the Holy Ghost is the Spirit of Christ. Tama ba? Amen. Ito, sabi niya, now, Father, the Holy Ghost is the self-same Spirit. What is the Holy Ghost? It's the Spirit of God. Hallelujah! Yung Holy Ghost ay Spirit ng Diyos at sinabi rin ni Brother Branham, the Holy Ghost is Spirit of Christ. Amen. Nakisyo ko? Amen. So yung katawan ni Jesus Christ na ngayon ay lamb. Ano yung lamb sa Tagalog? Kordero. Ano yung salitang kordero? Tupa. Oo, nakisyo ko? Amen. Naroon ngayon, duguan, nakaupo sa trono ngayon. Ay, sino yung Jesus nandito? Yan yung Holy Ghost ni Jesus, yung Spirit ni Jesus, na siyang nananahan sa atin, na siyang magsisilyo sa atin. Amen. Nag-gets niyo ako? Amen. Persona ng Diyos yan. Titulo ni Christ, tama sabi ni Brother Branham, title of Jesus, that is the Spirit of Jesus, the Holy Ghost, the Spirit of Jesus, the Spirit of God. Nag-gets niyo ko? Amen. Siyang mananahan. Kaya nga sabi niya, susuguin ng aking Ama sa aking pangalan. Kasi Spirit ni Jesus yan, na siyang mananahan sa akin. That is the Holy Ghost. Nag-gets niyo ko? Amen. Malalim kasi to yung mga nagbabasa na ng Bible. Lalo na sa message. No? Hindi nanonood sa YouTube, hindi nanonood sa Facebook, nasa oras ng gawain. Gusto ko maging malalim tayo. Kasi wala tayong natutunan. No? Ibig ko sabihin, yung Holy Ghost, yan yung Spirit ni Christ na mananahan sa atin. Amen. Yan yung magsisilyo. Yan yung magtuturo. At the same time, kaya ba niyang gawin? Yes. Patulad nga sa atin, ang ating kaluluwa ay naroon kung saan man papunta. Halimbawa, kung ikaw ay anak ng Diyos, nasa paradise ka, ang iyong espiritu nasa Diyos, ang iyong katawan nandito sa lupa, pero iba si Christ. Ang kanyang spirit ni Christ ay nasa atin, that is the Holy Ghost. Sabi ni Brother Branham, gumagawa sa atin, pero gumagawa din yung kanyang katawan roon. Tama? Amen. Sabay sila. Kaya persona ang Holy Ghost ng Diyos. Bakit siya persona? Kasi bahagi siya nga ni Christ. Amen. Hindi sila pwedeng ihiwalay ang Holy Ghost at si Christ. Nagits niyo ako mga kapatid? Kaya sila nalilito. Kasi kung ibukod mo ang Holy Ghost kay Christ, dalawang persona na ang Diyos. Iisa lang ang persona ng Diyos. Sabi ni Brother Branham, si Jesus Christ. Amen. The Holy Ghost is Jesus Christ. Ang Holy Ghost, ang pangalan ng Holy Ghost ay Jesus Christ. Amen. Nagits niyo ako? Amen. Ang pangalan ng Lamb ngayon na nasa korderong nanalaitay na sa pagitan ngayon, sa panahon natin ngayon, na nabuhos ang kanyang dugo, ang pangalan nun ay Jesus Christ. Amen. Amen. Kaya sabay silang gumagawa ang Holy Ghost doon, dito, gumagawa din ang kanyang mediatorial doon. Gumagawa na mamagitan din siya roon. Amen. Connected siya lahat. Kaya niyang gawin lahat yun kasi nalilito lang kasi tayo bilang isang taong pangunawa, dalawa na sila. Hindi sila dalawa. Kasi Spirit ni Christ ang gumagawa dito. Tama ba? Amen. Amen. Kaya nga tayo to be likeness, to be Christian, tulad ni Kristo. Ang Holy Ghost ang magtuturo. Ang Holy Ghost ang magagabay sa iyo. Kaya nga nasabi po ng Biblia, tanda natin, sa John 14, no, makita natin. Kaya nga nasa John 7. So, sana mahabol natin.
Tingnan natin. Mas mababaw na sa Bible. Hallelujah. Paul, hinto mo na yung cellphone mo na wala sa... Focus ka muna sa gawain. Huwag ka muna manood ka ano-ano dyan sa cellphone. Ang usapan dito sensitibo. Nasa loob ka ng church, nagagamit ka. Ano-ano mga pinapanood mo? Nakakahiyang maririnig ka sa online. Pero ginigrib mo ang Holy Spirit. Oras ng gawain, tahimik tayo, makinig tayo sa salita ng Diyos dito. Gusto ko may maintindihan ka. Sabi sa John, chapter 7:38. Sabi niya dito, sabi ni Christ, "He that believe on me, as the scripture hath said, out of his belly shall flow rivers of living water." Ang sabi ni Jesus, ang sumasampalataya sa akin, gaya ng sinasabi ng kasulatan, ay mula sa loob niya ay aagos ng mga ilog ng tubig ng buhay. Ano itong ilog ng buhay? Sabi ni Brother Branham, that is the Holy Ghost. Kasi kung wala ka nito, ano-anong mga ginagawa mo para maaliw ka sa buhay mo? Pero kung mayroon kang Holy Ghost, lagi kang naaaliw pagbabasa ng Biblia at pagsunod sa salita ng Diyos. Pero pag wala ka, sa sanlibutan ka, imperno ang kaluluwa mo. Tandaan niyo yan. Sabi niya, ngunit ito'y sinalitian niya tungkol sa Ingles. But this speak he of the Spirit. Datapat sinalita niya ito sa Espiritu. Which they have believed on him should receive, for the Holy Ghost was not yet given, because that Jesus was not yet glorified. Ngunit ito'y sinalita niya tungkol sa Espiritu na tatanggapin ng nagsisampalataya sa Kanya, sapagkat hindi na pinagkakaloob ang Holy Ghost, sapagkat si Jesus ay hindi pa niluwalhati. Sinalita ni Christ ito sa pamagitan ng Espiritu Santo, subalit hindi pa ito ibinigay ang Holy Ghost sa bawat isa. Bakit? Hindi pa daw siya naluwalhati. Ano salitang naluwalhati? Ibig sabihin, nung naluwalhati siya, nung namatay siya, kailangan niyang umakyat. Nakits niyo ako? Sana maintindihan. Kailangan niyang umakyat. Mamamagitan mo na siya doon sa mediatorial at susuguin ng Ama ang kanyang Holy Ghost. Ang kanyang Espiritu ipapadala sa atin. Nakits niyo ako? Amen. Kaya yung Holy Ghost at si Christ, same. Hindi nila pwedeng hiwalayan. Huwag nila chap-chapin ang Diyos. Kasi nalilito sila. Pinag-chap-chap nila si Christ eh. Kayang gawin ni Christ. Nag-mediatorial siya doon. Sabi ni Brother Branham, nandito din si Christ sa pamagitan ng Holy Ghost. Kasi yung Holy Ghost, that is Spirit of Christ, is Spirit of God. Susuguin sa kanyang pangalan. Kaya nga nung umakyat siya, nung nilulhati, kaya sabi niya ni Maria, nung namuling siyang nabuhay, huwag mo na akong hipuin. Hindi pa ako nakaakyat sa langit. Hindi pa ako nakapunta. Aakyat mo na ako sa langit. Ng aking Diyos niyo, ang aking Ama niyo. Amen? Amen. Kasi kailangan niyang umakyat mo na para maluwalhati, para yung katawan siya mamamagitan mo na at ipapadala ng Diyos ang Holy Ghost. Amen. Ang Holy Ghost, siyang magtatak sa atin. Yan ang tanda sa iyo. Yan ang ma-identified sa iyo. Diyan ka rin magbubunga ng iyong pananampalataya. Kaya napakatigas ang ulo. Sa loob ka ng church, gagamit ka ng cellphone, ano-ano mga pinapanood mo.
Di ba? Masahol ka pa sa demonyo. Ang demonyo hindi makapasok sa mga ganitong gawain hanggang paligid lamang siya. Di ba? Pag hindi ka sasalitaan ng matalas na salita, hindi nakikinig. Napakasimple lang. Sensitibo itong ating pinag-usapan. That is the Holy Ghost. Kabanalan. Ano sabi dito? So yung nasumpungan siya ng si Maria na nagdadala ng tao ng Holy Ghost, yung Holy Ghost nabuo doon sa katawan. Kaya ang Holy Ghost na mayroong katawan. Amen. Kaya yung katawan ay nag-glorified, naluwalhati, yun ang namamagitan ngayon dahil yun ang pagtubos. Nag-gets nyo ako? Amen. Yung Holy Ghost na lumimlim kay Maria, hindi yun yung Ama, kung hindi bahagi yun doon sa katawang nabuo sa tiyan ni Maria. Kaya nga, ang sabi ng Biblia sa John, makita natin. Sana makita natin. Kaya nga, hanggat gusto ko may maari may matutunan, sabi niya dito, no, makita natin. Tingnan natin sa John, 1 John. 1 John 5:7. Sabi dito, so kailangan ko talaga na mayroon tayong mabuo ng deacons eh. Kasi para ma-monitor ng deacons niya, tatayo sa kanto, sitahin eh. Yung mga nag-iingay, nagchichismisan, nagamit ng cellphone na hindi, ipakumpiska ang cellphone. Tama ba? Kung papalabisin, bubulungan siya ng deacons, lumabas ka muna. Doon ka muna mag-cellphone sa labas. No? Kailangan talaga may deacons tayo na may mag-assist. No? Sana looban ng Panginoon na may ang deacons na yun ay pwede siyang mangaral. May kakanyang mag-preach. So, ma-establish lang itong church, talagang maging maayos to. Hindi pwedeng ganyan na lang. Sabi dito, sa 1 John chapter 5. Saan ba yun? Iniisip ko. 1 John chapter 5 verse 7. Yan. Kunin natin. Ang sabi niya dito, at ang Espiritu nagpatutuo. Tingnan nyo ha. For there are 3 that be recorded in heaven. Mayroon daw 3 nagpatutuo sa langit. The Father, the Word, the Holy Ghost. There are 3 that be recorded in heaven, the Father, the Word, the Holy Ghost. Ilan daw? Ama, Salita, at ang Holy Ghost. Para maintindihan natin, Tagalog. At ang Espiritu ang nagpatutuo, sapagkat ang Espiritu ay katotohanan. Mali ang pagkatagalog, ang iksi. Tingnan nyo sa English. Mayroong 3 nagpatutuo sa langit. Ama, Salita, at ang Holy Ghost. And these 3 are one. Ang itong 3 ito ay iisa. Amen. Hallelujah! Sino tong 3 iisang nagpatutuong ito? Sana mag-itch ko. Sino to? Jesus. Jesus Christ! Amen. The word. Holy Ghost. Sino yung Word? Jesus. Jesus Christ! Sino yung Holy Ghost? Jesus Christ! Amen. Sino yung Father? Jesus Christ. Nabubuo si Jesus Christ, na-compose ang persona ng Diyos sa pamagitan ng 3 opisina. Amen. Ama, Anak, Espiritu. Itong word yan yung anak. Amen. Hay, nag-gets niyo ako? Amen. In the beginning was the Word was with God, the Word is God. Kaya Diyos si Christ. At ano na ito pa? Sa verse 8.
Sapagkat may tatlong, sabi niya, and there are three that bear witness in the earth. Mayroon namang tatlong nagpatotoo sa lupa. Ano ito? The blood, ano daw? Blood. Dugo. Ano? Una, there are three that bear witness in the earth. The spirit, ano daw? Nagpatotoo? Spirit. And the water, and the blood. And these three agree in one. Tingnan nyo ha? Sa lupa, mayroong spirit, water, and blood. Itong tatlo ay agree. Ibig sabihin ng agree, hindi sila yung blood, water, and spirit, hindi sila isa. Tama? Kung hindi sila ay nag-agree. Naintindihan nyo ako? Kaya ang ministry ng persona ng ating Panginoon, yung blood of Jesus Christ, yung water, yung naglilinis, at yung spirit ay nagbibigay ng buhay, ay nag-agree. Ibig sabihin ng agree, salitang agree sa Tagalog ay nagkakaisa, nagkakasundo, Masangayon. nagsang-aayon sila. Tama ba? Hindi sila iisa. Nag-gets nyo ko? Ibig sabihin, yung tatlo na yan, sabi ni Brother Branham, ay yan yung nagpatotoo dito sa lupa. Sinong umano niyan? Jesus Christ. Kaya nga, yung Holy Ghost, tama, sabi ni Brother Branham, persona siya, at pwede natin masabing titulo. Bakit siya persona? Dahil bahagi siya kay Christ. Ang Holy Ghost is Christ, the Spirit of Christ, sabi ni Brother Branham. Spirit of Christ in you. Kaya ang Diyos is Spirit, tama? Amen. Parang nakumpos si Christ ng Holy Ghost, a Father, a Son. Amen? Amen. Sino yung Father, Son, and Holy Ghost? Which is Jesus Christ. Ngayon, gumanap yung Holy Ghost dito. Ngayon, sabi niya, siya'y aakyat doon, naluwalhati siya ngayon. At pagkatapos susuguin ng Ama ang kanyang Espiritu, yung Holy Ghost. Kasi sabi ni Brother Branham, the Spirit of Holy Ghost, susuguin ng Ama sa kanyang pangalan, bababa ang Holy Ghost. Di ba, nung namatay siya, umakyat siya, nagkaroon ng Pentecostes. Pentecostal. Ng pagbuhos ng Holy Ghost. Ang Holy Ghost ay parang dilang apoy. Sana naintindihan natin. No? Maiksi lang ating, hindi ko mabigyan ng basahin ng quotation ni Bradford, napakadami pa. No? Makita natin. Sabi niya, be baptized in the name, sabi niya sa Matthew 28:19, baptized in the name, singular name. Sa anong name? Pag sinabi natin name, singular, tama? Amen. Baptismuhan niyo sila sa pangalan, singular. Father, pangalan bang Ama? No. Son, pangalan bang Son? No. Holy Ghost, pangalan ba yan? No. That is a common name. It's a title, titulo. Amen. Hindi yan pangalan. Ang pangalan ng Ama, Anak, ng Holy Ghost, which is Jesus Christ. So, now, the Father and the Holy Ghost is the self-same Spirit. Ang Ama at ang Holy Ghost daw ay self-same. Ibig sabihin na salitang self-same, parihas lang sila. Amen. Kasi Father, Son, and Holy Ghost, self-same. Ibig sabihin, Jesus Christ, self-same. It's the Spirit of God. The Spirit of God na kay Christ, the Holy Ghost. It's the Spirit of God. And when it was, He came on the baptism of Jesus and dwelt in Him. He came down and dwelt in Jesus, and that made Him Emmanuel on earth. So what was the name of the Father, Son, and Holy Ghost? Sabi niya, Jesus Christ. Amen. Sabi niya, yan ang persona ng Diyos yan.
ang Holy Ghost. Iisa lang persona ng ating Panginoon para hindi tayo malito. Jesus Christ. Amen. Yung Holy Ghost gumawa niyan dito ngayon sa atin. Jesus Christ yan. Amen. Holy Ghost lang tawag. Kasi nasa anyo siyang iba yung Holy Ghost, iba yung katawan niya doon. Nasa mediatorial. Ang tawag naman ngayon doon sa kanya, doon sa mediatorial, nakaupo ngayon, para na mamagitan sa ating mga kasalanan, ay lamb. Anong lamb? Kordero. Amen. At yung dito naman sa atin ngayon, Holy Ghost. Pero si Jesus pa rin yan ang gumawa. Sabay niya nagawa? Yes! Amen. Sa panahon natin, gumawa din si Jesus sa pamagitan ng Holy Ghost. Si Jesus gumawa din sa mediatorial sa pamagitan ng Kordero. Nalilito sila kasi binigyan nila ng limitasyon ng Diyos. Amen. Sasabihin nila, gusto nila chap-chapin ang ating kaluluwa, ang ating espiritu, ang ating katawan. Pagdating ng panahon, bubuuhin ka, Brother Ando. Ang kaluluwa mo, ang pangalan mo talaga, Ando. Yung nasa sa sementeryo, ano ba, sementeryo na namatay, ang pangalan dyan, nasa lapida. Pangalan ng namatay. Ang kaluluwa na rin sa paradise, pangalan din yun. Parehas sila pangalan niya. Tama? Para kayo, huwag nyo hati-hatiin ang Diyos, ang ating. Ngayon, pagdating ng panahon, yung kaluluwa mo at yung katawang ito, ipagsama lang yan. Ganon din ang Holy Ghost at ando yung lamb. Nahati lang. Kaya nga sabi ni Brother Branham, para lang daw napunit si Jesus, pinaghati-hati. Binabahagi yung Holy Ghost sa atin. Nananahan sa individual yan. Sabi ni Brother Branham. Kaya nalilito sila. Kaya nagtatalo, nagdibit. Hindi, titulo yan. Tama naman siya. Tapos, ang sabi ni Brother Branham, yung Holy Ghost ay titulo ng persona ng Diyos. Sino persona ng Diyos? Jesus Christ. Hindi persona ng Diyos ang Holy Ghost. Tama, persona rin ng Diyos yan. Kasi nabubuo nga siya sa persona eh. Christ. Natama ba? Amen. Hallelujah. Kaya nalilito sila. So, yun na nating palawigin na napakaiksi lamang na kinuha kong quotation. No? Pero maraming quotation na masusuporta natin kay Brad Branham yan. Nasabi niya na at yung Holy Ghost, siya nang tumutulong sa atin sa Roman chapter 8. Yun ang tumuturo sa ating mga kahinaan. Kaya kailangan talaga may Holy Ghost tayo. Saan natin makukuha ang Holy Ghost? Sa salita ng Diyos. Tama ba? Amen. Tayo po'y manalangin mga kapatid. At tumayo. Amen. Hallelujah. O Lord God, maraming salamat Diyos. Ikaw na po ang magpapalawig sa mga kaisipan, sa aming mga natutunan na medyo may kalaliman, kontrobersyal, lalo na Lord God sa mga malalim na sa mensahe ay nagkaroon ng Lord God ng iba-ibang interpretasyon. Lord, ikaw na po ang magpaunawa ng bawat isa sa amin, Diyos. Ama, ikaw na po bahala kay Brother Ando. Pagpapalain siya, Lord God, na magamit mo siya sa pulpitong ito, ng kanyang bibig ay maibunyag ang kanyang mga salita sa kanyang kabanalan, kahit sa mga tao na sa kanyang paligid, Lord, makikita ang kanyang pagka-Kristyano. Lord, nahayaan mo siya, Lord God, na buhusan mo ng banal na Espiritu ng Holy Ghost upang, Lord God, na siyang maggabay sa kanyang buhay pang araw-araw, Lord God. Alam namin, Lord God, na ikaw po, Diyos, na makapangrihan sa lahat. Ikaw po, Diyos, na nagbibigay sa amin ng kagalakan. At ganoon din, Lord God, na ang aking pamilya, ikaw po ang mangunguna, ikaw po, Diyos, ang magbibigay sa amin ng kasiyahan. Lord, sa gawain namin sa Sunday, Lord, ikaw na po ang bahala. Lord, ikaw po ang manguna. At ikaw na po, Lord God, mag-asikaso sa anumang mga kapatiran. O Lord na darating, ikaw na po ang bahala, Lord God. Ikaw na po, Lord, ang patuloy sa pagpapala sa iglesia nito. Maraming po salamat sa kapalang Kristo Jesus. Amen. Amen.